Ang isa pong binabanggit nila, ang SMNI daw ay naging daan para sa red tagging. Bibigyan mo natin ng historical perspective yung salitang red tagging. Yung pong mga pagre-red tag o pagtawag na front organization, yung Kabataan Party List, yung Gabriela, yung ACT, o Alliance of Concerned Teachers, ay hindi po nanggaling sa media. Ang mismo yung nagyabang nito ay walang iba kundi ang founding chairman ng CPP-NPA-NDF, si Professor Jose Maria Sison. So hindi po kami ang nagbansag na sila ay kaibigan, kaanib o kabalikat ng CPP-NPA. Mismo si Mr. Sison ang nagsabi noon. Katunayan, kung susundin mo natin ang alituntunin ng broadcast, nandito naman yung mga taga-KBP, dapat yung mga kalaban ng Estado hindi na ini-interview. Pero yung mga traditional mainstream media, ang malayang nag-i-interview. Kasi pag nagpaliwanag ka, alam nyo na, maurirat po yung mga newsman. Pero pag sinabi yung fake news, pati sila hindi na naintindihan yun. Dahil wala naman yung fake news talaga yun. Mr. Chairman, distinguished members of the Committee on Public Information and Mass Media. At the onset, allow us to thank you for giving us the opportunity to freely address the representatives of the Filipino nation and duly elected public servants. Kami po sa Suara Sug Media Corporation with business name Sunshine Media Network International o SMNI ay isa pong kumpanya na duly registered sa ating republika at binigyan ng state franchise ng Kongreso at nilagdaan ng Pangulo. Ganon din po ng certificate of o ng permiso ng National Telecommunications upang magsayang papawid dito po sa ating bansa. Lamang ay nagulumihan po kami na isang araw bigla na lamang nagkaroon ng isang kautusan na kami po ay pinagbabawalan na magsayang papawid. Ang feeling ko namin, nung matanggap namin ito, parang napaka-whimsical at capricious ng kautusan ng NTC, gawa ng wala naman kaming natanggap na pasubali na meron kaming hinaharap na kasong administratibo kaya o technical na kami lumabag sa aming CPC, Certificate of Public Convenience. NTC, without consideration of the constitutionally guaranteed equal protection and due process, initially suspended the network from going on the air on its assigned radio and television frequencies for a period of 30 days, simply based on a demand of a lady party list representative. Not content with this, NTC, instead of providing the network the opportunity of fair play, issued a cease and desist order for an indefinite suspension solely upon the prodding of some congressional district and party list representatives. NTC cited the House resolution calling for the suspension of the CPC, anchored principally on 4 allegations of violations of the state franchise and 1 violation of a previously issued suspension order. Mr. Chairman, we maintain our stand that we are not in violation of our state franchise and of the Republic or under Republic Act 11422, which is cited as the basis of the NTC's indefinite suspension. While the 4 cited reasons are better addressed in detail by Senate in a proper committee hearing, which may be called for the purpose, allow me to mention in passing the following. Dito nagkaroon, Mr. Chairman, ng kontrobersya. Ang isa pong binabanggit nila, ang SMNI daw ay naging daan para sa red tagging. Bibigyan mo natin ng historical perspective yung salitang red tagging. Yung pong mga pagre-red tag o pagtawag na front organization, yung Kabataan Party List, yung Gabriela, yung ACT o Alliance of Concerned Teachers, ay hindi po nanggaling sa media. Ang mismo yung nagyabang nito ay walang iba kundi ang founding chairman ng CPP-NPA-NDF, si Professor Jose Maria Sison, na dating tinitingala po namin bilang mga aktivista ng araw. Ang sabi niya, na-available naman po ito sa worldwide net na pwedeng i-download ng ating secretariat. Sabi niya, itong mga Makabayan Black Party List na ito ay mga legal front organization namin sa CPP-NPA, which by the way, Mr. Chairman, was designated by the Anti-Terrorism Council as communist terrorist group. So hindi ho kami ang nagbansag na sila ay kaibigan, kaanib o kabalikat
ng CPP-NPA. Mismo si Mr. Sison ang nagsabi noon. Kaya kung nababanggit sa mga balita na sila ay front organization, it is only in deference to the pronouncement made by the founding chairman himself that this Makabayan Black Party list are theirs. So, maingat po kami doon. Kaya nga palagi namin sinasabi na designated communist terrorist group. Base ho yan sa mismong gobyerno na nagatas na itong mga grupong ito. In fact, 2 days ago lang, Mr. Chairman, ay inulit ng Anti-Terrorism Council na sila po ay communist terrorist group. So, hindi po namin mawari bakit kami tinatawag na ang aming kasalanan ng red tag. Kasi, katunayan, kung susundin mo natin ang alituntunin ng broadcast, nandito naman yung mga taga-KBP, dapat yung mga kalaban ng Estado hindi na in-interview. Pero yung mga traditional mainstream media, ang malayang nag-i-interview kay Mr. Sison at iba pang mga pinuno ng CPP-NPA. So, malayo po sa katotohanan ng SMNI ay nagre-red tag. Pangalawa, napaka-convenient po kasi ng sawaging red tagging para lang mahinto yung pagbabansag sa kanila na front organization. Pangalawang dinadahilan po ng NTC, base doon sa request ng House, kami raw ay nagpapalaganap ng fake news. Apat po yung binanggit nila. Pangalawa, yung fake news. Ako po maglilimampung taon na sa industriya ng pamamayag. At ako rin po ay nagturo. Wala po akong natatandaan na salitang fake news. Katunayan ng fake news, Mr. Chairman, ay isang media jargon na kinuha ng mga PR specialists para pagka meron silang kliyente na nasasangkot sa kontrobersya, halimbawa corruption, o pambababae, o panlalaki, ang mabilis na sasabihin, huwag niyo intindihin yan, fake news yan. Pero ang totoo niyan, sa larangan ng pagbabalita, ito lang ho alam ko, sa tagal ko sa industriya, breaking news. Yung kapuputok lang ng balita, yun ang breaking news. Ngayon, kung ikaw radyo, television, meron kang news, sasabihin mo, ito yung breaking news. Kapapasok na balita, si ganito, si ganyan. Ang tabayan namin detalye. Tapos, meron din pong developing stories, kung tawagin. Ito po yung habang tumatakbo yung storya na ibabalita ninyo. Sa makatulad, hindi nakukumpleto pa yung storya dahil developing, nasusunog sa NEA, ganito, ganyan. Pangatlo, meron ng pong tinatawag na featured stories. Sa prito, may binabanner yan, may headline, may mga binabox na storya. So, yan ho ay, at saka yung regular news item. In other words, simpleng storya. Yan ho ang klase ng mga balita. Wala hong fake news. Ulitin ko, Mr. Chairman, fake news is a media jargon coined by PR specialists and crisis managers to parry prying newsmen on controversies or controversial issues involving scandals. SMNI aired a standard question. Nagsimula ko kasi ito nung magtanong yung isang anchor namin na, uy, totoo ba na 1.8 billion yung traveling expenses ng Kongreso, ng Speaker? Nagtanong po, how easy for the Public Information Office of Congress to have corrected us, no? Ay, hindi po tama yan. Hindi po 1.8, 2.66 billion po. Mali po kayo, mababa yung nakuha nyo information. Tapos na po story sana doon. Katunayan, nung naghihiring po sa mababang kapulungan, sinabi nila, hindi totoo yan. 39 lang ang nagagastos namin. So makatuwid, mahigit pa po sa 2 billion yung nawawala. Na hindi na-account hanggang ngayon. Ngayon, inaakusahan nila na ang SMNI ay espousing fake news. Sinampahan pa ho ng kaso yung isang anchor namin na dating Pangulong Rodrigo Duterte on the basis of spreading fake news, which by the way was dismissed by the prosecutor. Now, tingin nga ho namin, if this was the anchor or the predicate of the suspension order for SMNI, dapat sana pagka-dismiss ito ng prosecutor, without, hindi naman namin pinapangunahan yung legal department ng NTC, dapat nilip na nila yung suspension namin. Pero hindi ho Nagtuloy-tuloy po na yung dating 30 days, naging indefinite na. Samantalang yung nag-aakusa ng fake news, na-dismiss nga yung kanyang kaso. The same complaint
was dismissed by the prosecutor. May dalawa pa hong sinasabi silang dahilan kung bakit kami sinuspindi, which can better be explained by our legal department, no? Si Atty. Suplico, isang veterano na mambabatas at matagal na nagpa-practice ng broadcast, ano tawag nito, sa mga prangkisa, sapagkat siya ho ay isa rin pong may background sa electronics communications engineering. Hindi kaila po yan. At si Attorney Mark Tolentino na isa rin pong professor ng batas, no? Professor of laws in the academe and an active court litigator. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Kajay. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag. Maganda po yan, breaking news, Developing story, developing story, featured stories, featured story. at saka yung regular news items po. Ibig sabihin yun po yung progression ng balita. Yun po. There is no such thing as fake news. Kasi ang Lahat ng balita, kukunin muna yan, tapos ganun po ba yun? sa totoo po, ako yung nag-practice din ng crisis management. Opo. Yun ang ina-advise namin sa kliyente namin pag may scandal. Sabihin mo fake news para tapos ang storya. Kasi pag nagpaliwanag ka, alam niyo na, maurirat po yung mga newsman. Pero pag sinabi ng fake news, pati sila hindi na naintindihan yun. Dahil wala naman yung fake news talaga yun. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay William The Floor Marsado, halatang halata na ginigipit nila ang SMNI, takot sila na mabisto ang totoo. Pahayag naman ni Jenny Castro, gusto nila mawala ang SMNI para di na marinig ng ibang tao kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas, para yung mga korap na nasa gobyerno di mabisto. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Grace Wintibay Eliasar, Go, Sir Jay Sanza, ibulgar niyo po lahat ang mga ginawa nila at pang-aapi sa SMNI. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.